check, sound check. Wala daw pong sound. Okay na ba? Walang sound umpis. Walang sound, okay ba? So, ayan. Nababasa niyo naman siguro sa bibig. Ano po? So, tawagin na po natin ang ating pastor para pagpapayag sa isang Diyos. Thank you, Richard Johnny. So, magandang hapon po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At muli, nandito po tayo para tayo ay mag-worship. Worshiping in spirit and in truth. So, tandaan po natin na tayo nag-repent. Okay? Tinalikuran natin yung mga bagay na alam natin magiging kaagaw ng Panginoon sa ating buhay. At pag pinalikuran na natin yung repentance, siya na rin ang ating magiging Panginoon. Siya ang ating worshipin, siya ang ating susundin, at siya ang ating tunay na Diyos. Okay? So ngayong hapon po, yung ating verse by verse na ating pag-aaralan. Last week, nagkaroon tayo ng introduction. Ito po sa verse by verse, alam ko marami po kayong natutuhan dyan. So ang ating pupunin ngayong hapon ay 1 Thessalonians chapter 1, 1-3. So ating pong babasahin, ano? Okay, 1 Thessalonians chapter 1, 1-3. Sabi niyo, bakit 1 Thessalonians ang ating babasahin ang pag-aaralan? Ay kasi po ito yung unang aklat ng New Testament. May pag-aaralan po natin yan. 1 Thessalonians chapter 1, 1-3. Para ito yung mga kukunin natin mga items, ano? Mga words. Paul, yan, siya yan. And Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in the God the Father, and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you, and peace from God the Father, our Father, and our Lord Jesus Christ. Verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention you in our prayers. Verse 3, remembering without ceasing your work of faith, and labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Pahipin mo na langin, aming amang banal, at dakila na nasa langit. Salamat po, Ama, sa muling pagkakataon ito. Kalayaan namin na mag-aaral ng iyong mga salita, hinig ng iyong mga salita. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang magiging guro namin ngayon upang ito'y maliwanagan namin. Kaya sana po bawat isa sa amin ay puspos ng Holy Spirit, siyang may kontrol sa amin upang malaya na kami maturuan, maunawaan namin ang mensahe, andun yung desire namin makinig, mag-focus, andun yung aming paglasang matuto ng iyong salita. Salamat po sa ganitong klase ng pag-aaral. Alam po ito ng tanging paraan para mas higit na matuto ang mga makikinig. Palain niyo po ang oras na gamit namin ngayong gabi sa pangalan ng Kristo Jesus na magpapagkitas. Amen. Okay, so ang title na po natin ay verse by verse, 1 Thessalonians. Okay. So ang aklat po ng Thessalonica ay unang nabasa sa Acts 17 verse 1. So pag binasa mo yan, magbabasahin mo yung pang Matthew. Pagdating mo ng Acts, mababasa mo yung word ng Thessalonica. First time na mababasa mo yan. Kaya dito, sa verse 7, chapter 17, verse 1, now when they had passed through Amphipolis, and Apollonia, they came to Thessalonica, yung unang word, where was a synagogue of the Jews. So ito na yun, pagka nakita natin yung synagogue na yun, parang sa templo po yan. Ang aklat po ng 1 Thessalonians ay sinulat noong 49 AD. So kung titignan natin, hindi pala ang pag binasa mo, kung hindi mo lang pinag-aralan ito, ang Matthew pala ay hindi pala New Testament yan. Ang unang aklat pala ng New Testament ay 1 Thessalonians. No? Kasi yung Matthew, Mark, Luke, and John ay ano yan Old Testament time. Old Testament time yan. Ito yung mga ministry ng Panginoong Kristo nung siya nabubuhay pa. Kaya nung siya namatay, kaya sa kanang simulang New Testament, saka naman isinulat niya lang yung New Testament time yan. Kaya kung babasahin mo yan, ay puwaya sa mga Hudyo. Tinutukoy niyan mga Hudyo. Ito yung ministry ng Panginoong Kristo na isinulat itong New Testament time. Pero ang aklat po ng Thessalonians, ito yung unang isinulat kasi yung nasa bababasa mo according to 49 AD. Ito yung base sa years ko ano sinulat. So ang kauna-unahang book ng New Testament ay 1 Thessalonians, 49 AD. Kasi yung 2 Thessalonians ay nasa 52 AD na. So, ito talagang una.
Ang 1 Thessalonians ay may 5 chapters, merong 89 verses. At kung bibilangin yung mga words niyan, 1,857 words. At ang Book of Thessalonians ay isinulat ni Apostle Paul in the city of Thessalonica. So doon niya mismo isinulat sa siyudad ng Thessalonica. At ang Thessalonica, saan ba natin makikita ang Thessalonica? Yan po ay makikita sa city of Greece. Okay? Sa siyudad ng Greece. Now, ano po ibig sabihin ng Thessalonians o Thessalonica? Ang ibig sabihin pala ng Thessalonica ay hot springs. So, ibig sabihin ng Thessalonica ay talagang maganda palang lugar yan, dahil mga hot spring para Los Baños. So. At yung nga, binasa natin kanina, yung ito unang nabanggit ang Thessalonians sa Acts 17. Kuha natin dito na si Paul ay mayroon pa siyang kasamang dalawang lalaki. 2 guys. At yung dalawang lalaki niya, binasa natin kanina si, actually, kung babasahin mo yung sabi niya dito, Paul and Silvanus. Yung Silvanus dyan ay si Silas. At Timotheus, at siya naman yung si Timothy. Ayun. Pag nakita mo yung Silvanus, siya pala si Silas at Timotheus, ay walang salang yan po ay si Timothy. Yan yung kasama ni Apostle Paul. Itong si Silas at saka si Timothy ay mga preacher boys. O kaya disciples ni Paul. Yan yung train ni Paul, mga preacher boys siya, si Silas at saka Timothy. At itinuro ni Apostle Paul ang salita ng Diyos sa kanila, ang Biblia. Then, pagkatapos din ng matuto, ito maganda, no? Tuturuan nila ng salita ng Diyos, i-train niya ni Apostle Paul yan. Siyempre, kasakasama yan habang nag-preach. Kasakasama kung saan pumunta, kasakasama yan si Silas at saka si Timothy. At nung patapos silang matuto ni Paul, maturuan ni Paul, they went out to teach others also. So makikita natin yan, yung mga preachers natin, sila Brother Joss, si Brother John Ray, andyan si Brother Dennis, si Brother June, si Brother Abner, yung mga ginagamit na yan. Si Nico, ayan, nagagamit na yan, no? Si Brother Bitan, ayan, mga ginagamit, si Brother Joel. So, after silang matuto, ito na ngayon, si Brother Joel, nagbawas na. Then this coming August siguro, lalabas na rin si Brother John Ray, nakakalungkot naman, pero masakit. Nakakalungkot, pero masaya, no? Kasi hindi natin nakikita, parang si Brother Joel, nalulungkot dahil wala si Shirley. Parang gano'n. So, yun. At pag kinasalan si Brother Diyos, baka na rin mag-opening, mag-lumabas yan sa Bicol. At pwede na yung pangkain kanyang bayaw. Babayawin. Malay natin. Sasabihin, magpapahinga na ako para magtuloy nito bayaw. So, yan yung Book of Thessalonica. Katulad din po ng Panginoon sa Kristo. Okay? Nang dumating ang Panginoon sa Kristo dito sa mundo, nagpakita sa the age of 30 na siya. Then, tinuruan niya yung kanyang mga, hinanap niya muna yung kanyang mga disciples. Then, kanyang tinuruan ng katotohanan. At saka sila may matuto yung mga disciples na yan, isinugo naman sila para magturo sa iba. Para ako rin po, sa Bethany Makati, nag-train doon, naturuan ako. Then later on, ginamit ako ng Panginoon sa San Pablo. So, ito yung kahalagahan na kayo, makikita natin yung kahalagahan na nawawala ngayon sa maraming churches ngayon, yung tinatawag na mission. Yung mga together, verse by verse. Okay? Mas marami po tayong matututuhan dito kasi bawat punto rin sa pag-aaralan natin. Yung tao na pinalangin natin, pag-aaralan natin yan. So, pagdating nila sa Thessalonica, kaagad ito yung kinasanayan na ni Paul, Pag dumadating sila sa isang syudad, isang lugar, kagaya ng Thessalonica, dumidiretso agad si Paul sa synagogue. Yan ang una-una niya pinupuntahan. At sino pinupuntahan niya ron? Mga Hudyo. Kasi pag synagogue, puro mga Hudyo po ang mga nandiyan sa loob niyan. At doon ay nag-aaral sila ng salita ng Diyos. From Sabbath days, for 3 days. 3 araw sila doon pag synagogue na sinasamantala ni Paul yun. At si Paul naman, papasok sa ron at bibisita sa lugar na yon, at siya po ay mga ngaral sa mga Hudyo. Anong gagawin ni Paul? At maraming tao ngayon,
ayaw nila si Paul. Okay, pag binabasa nila yung mga gawain ni Paul na sinasabi ni Paul, marami sa kanyang ayaw. Okay? Ano yung bagay na ayaw nila kay Paul? Yung katotohanan ngayon. 3 times na sinabi niya rito sa mga followers niya, sabi niya, follow me as I follow Christ. So, hindi pa na mag-critical, bakit ikaw susundan namin? Okay, bakit ikaw? Kasi siya ang inassign, kung tututusin natin, siya po ang inassign ng Panginoon bilang apostol sa mga Gentiles. So, si Apostle Paul, susunod sa Panginoon sa Kristo, siya ang susulat ng kanyang mga salita. Kaya itong 1 Thessalonians, ang sulat ni Apostle Paul, hanggang pinakahuling aklat po ng New Testament, Timothy. Pero kung titignan mo, ang pinakadulo niyan ay kay Dimon. Tutuusin, ang dulo ay si Timothy. The book of Timothy. Siya rin po ang sumulat niyan. Okay. So, every time he went to the synagogue, he speaks to the Jews. At itong sinasabi niya, itong matindi. Pag nagsilita si Paul sa synagogue, sabi niya, mali kayong lahat sa inyong mga paniniwala. Ito ang tama, habang siya nagtuturo. At dahil sa ginagawa niya, alam niyo ba, nagkaroon ng malaking disturbance or argument doon sa komunidad na yun sa Thessalonica. Kaya yung lahat ng mga Hudyo rito, galit sa kanya. Okay? Galit doon sa kanya mga sinabi. Meron nang umaayon sa kanyang sinasabi. At nagkaroon din ang tawag na argument sa komunidad na yon. So dahil dito, napilitan siyang umalis doon sa lugar na yon, lumabas ng synagogue. Kasi nga, nagkakaroon po ng disturbance o uproar. Halimbawa, si Brother John Ray papasok sa isang simbahan at magpipreach. At sasabihin ni Brother John Ray, kayong lahat dito sa simbahan ito ay mali. So, sobrang radical. Kasi baka pinapulis na si Brother John Ray o si Brother Joss. Yan, ganyan si Paul kung mag-preach noon. Okay? So, makikita natin sa pinasa Paul, di ba? Silas and Timothy. So, kinukuha natin ngayon si Paul. Tinatalakay natin konting bahagi sa buhay ni Paul. So, kung ngayon, papasok si Brother John Lee sa isang church at sasabihin niya gano'n, magpipreach lang gano'n, sabi niya, mali lahat ang tinuturo niyo. Nangyari. Si Paul kasi noon, masyado siyang radical. Pag sinabing radical, yung favor sa pagbabago, changes. Kasi mga paniniwala nila nung una talagang baluktok. So, para bang kung ngayon mo gagawin, parang hindi tama, ano? Pero listen, makinig kayo. He had results. Okay? May resulta po yung ginawa niya. Kaya sabi, mali kayong lahat. Paano nga naman nila malalaman? Para sa ibang churches, ano? Hindi sila nagsasabi ng sin sa life nila. Natatakot sila about their mistakes, about yung sin na ginagawa sila ng buhay, baka umalis. So, kay Apostle Paul, hindi siya natatakot na sabihin yung katotohanan. Marami nagalit, pero nagkaroon ng magandang resulta. Alam niyo kung bakit? Sabi ng mga Hudyo, his enemies said unto him, he turned the world upside down. Ang daming nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Ang daming tumalikod sa malilin ng paniniwala, sa malilin ng religion. And he reached the whole world with the gospel. Sipin nyo, nakarating sa Pilipinas yan. Hanggang ngayon. Siyempre, because of the result. Tignan nyo, ha? So, doon sa last time, sa introduction na binasa natin, because he turned the world upside down, doon nagkaroon ng dark ages. Diba? Pinapatay yung mga mananampalataya ng una. At pag naalala niyo si Paul habang siya nakukulong, pati pamilya ng mga officers doon, nung malamang siya nakakilala kay Kristo, pinapatay yung family niya. So ano yung gospel na dala-dala niya around the world? Yung kanyang missionary journey. What is the gospel? Yung gospel is 1 Corinthians 15, 1-4. Ito yung kailangan natin i-preach ngayon, the way of salvation through the gospel. Yan ang dala-dala po ni Apostle Paul, yan ang tinuro niya kay Silas, yan ang tinuro niya kay Timothy. So, kung alam niyo lang, yung Thessalonians were the best students. Dahil tulad sila sa Berean na people na talagang
pag nag-preach ka sa Berean, pag-aaralan, iti-take note nila, pag-aaralan nila mismo yung tinuturo nila sa tinuturo mo, at aalamin nila kung tama yung tinuturo mo, mali. Lalo sa panahon ngayon, Laodicean time na ito ngayon, na marami na talagang lumayo sa katotohanan, at marami na nagtuturo ng mali. Yung dati nagtuturo ng tama, nag-divert na ngayon, na iba na, at mali na mga tinuturo nila, napilitit na. Then Paul went to Berea, at nakita niya yung mga tao doon, search the scripture daily. Sipin niyo yun? Okay? To see if those things were true. Acts 17:11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind. Sana ganyan ang Bethanites. Amen. Ito yung mga prinsipyo makukuha natin pagka ito yung pagka-binibers natin. Kasi, bakit may mga Acts? Kala mo Thessalonians lang. Kasi pag nag-aral ka ng verse by verse, itong verse na ito, meron bang sinasabi sa ibang bahagi ito ng Bible na pareho ang sinasabi? Meron bang bahagi pa sa ibang Bible na parehong prinsipyo ang sinasabi? Kaya kinukuha natin yung ibang tinatawag na center reference nito para makita natin yung sino ba si Paul. Nakita mo lang dito Paul. Papansinin mo sa iba, hahanapin mo sa iba kung sino, anong ginagawa ni Paul, anong ministry ni Paul. Kaya na nakalagang sinasabi dito, nagpunta sa Berea, at ang sabi ni Paul, ang sabi ng Acts, alam mo niyo kung sino ang writer ng Acts? Si Luke. Okay? Sabi ng Acts 17:11, these were more noble than these in Thessalonica, in that, ito sa Berea to, no? That they received the word with all readiness of mind and search the scripture daily whether those things were so. Yan ang kulang ng maraming mananampalatay sa panahon ngayon. Kasi sa dami ng mga diversion na kanilang andyan ang TV, nandiyan ang media, mabuti na wala na yung mga pleasures kasi hindi ka basta-basta makakalabas. Pero ngayon, we have all the time to search the scripture daily. Lalo na yung mga napapag-aralan, totoo ba yung tinuturo ni Pastor? Gusto ko pag-aralan. Dapat gano'n. Baka mali na tinuturo ko. Amen. Okay? So, dito sa Thessalonica, Book of Thessalonians, ito yung punong-puno po ng doctrine. Itong aklat na to. Nasa verse 1, 2, and 3 pa lang tayo, ano? Pero hanggang dulo yan. After that, pumunta tayo sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians sa pag-aaralan natin. So, walang tapos to. Ito yung gagawin natin tuwing hapon. Kaya mag-take note kayo sa inyong mapapag-aralan na pag binasa mo, ito pala si Paul. So, punong-puno na yung doctrine. It starts with salvation and ends with the rapture. Kasi ang church age, mula sa ikay maligtas doon sa church age, ang natatapos ang church age pag yan ay nag-rapture na. At sa panahon ngayon, napakalapit na po mga kapatid. So, the book of Thessalonians talk a lot of doctrine for this time period, the church age. So, tandaan natin, after the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary, nag-start yan. Kaya nagturo ang mga Hudyo. Ang sinong tinuturuan nila, mga Hudyo rin. They start with the church. Kaya lang, bakit nagkaroon ng church age? Because tumanggi ang mga Hudyo na kilalanin si Christ bilang kanilang Messiah. Kasi matagal na inaantay yung Messiah na yan eh. Nung mahulog si Adam and Eve, sinabi niya sa Genesis chapter 3, yung seed of the woman, yung Messiah. Pero nung dumating yung Panginoon sa Kristo, okay, hinihintay nila itong maghahari sa kanila sa millennium o yung kingdom of heaven. Okay? Ngayon, anong nangyari? Ipinako sa cross at siya'y namatay. So, ang tingin sa kanya, ordinaryong tao lang at siya'y namatay. Hindi nila nakita yung siya'y muling mabubuhay. Kaya sila tinanggihan nilang Panginoon sa Kristo. Sasabihin nila, akala ko ba yan ang Messiah natin? Bakit namatay? Okay, asan ang forever na siya magiging tagapagligtas natin? So, anong nangyari? 3 times nilang tinanggihan, and then God called Paul to be an apostle of the Gentiles. Sabi niya, Paul, 3 beses ako tinanggihan ng mga Israelites kasi maliwanag na sinabi ng mga Panginoon sa Kristo, I came to the lost sheep of Israel. Tinanggihan siya. So ngayon, dahil tinanggihan nila, I want you to preach to the Gentiles. Ipakilala ko sa kanila, teach them what I did. Preach to them what I did for them. Yun yung namatay sa cross of Calvary. Sa Hudyo,
How? What? Who is the Messiah? Sa atin sa panahon natin ngayon, what I did. Yun ang ating kaligtasan, yung gospel na yan. What I did. So, this book contains itong aklat ng Thessalonians, wala pong references sa Old Testament. At ini-encourage dito ang mga mananampalatay Christians to look to the rapture for the return of the Lord Jesus Christ. Kasi malapit na, tinuturan Thessalonians yan later kapag nakuha natin hanggang dulo yan. Nasa umpisa pa lang po tayo. Pag pinag-aaralan pa lang natin sino ba si Paul. Okay? Pag-aaralan sino ba si Silas. Sino ba si Timothy. Okay? Makukuha natin yung mga bahagi niyan. So nakita natin pala, pag Thessalonians, ito pala yung unang book ng New Testament. Okay? Base sa AD, years. And then nakikita natin na, ang pangalan palang Thessalonica ay hot spring. So alam na natin, ano? So dati alam natin, ito lang, ito. Ngayon, mas malawak itong natatutuhan natin. So makikinig lang po kayo. At least, sabi niya, grow in grace and in the knowledge. Pag binuklat mo yan, pag tinanong ka, alam mo na. Yan ang kahalaga ng verse by verse. Okay? Napag-aralan pa rin natin na kanina na ang Thessalonians were the best students para mga biniyan. Sa kung ano yung tinuro mo sa kanila, titake note nila yan, pag-aaralan nila yan, kung yan pa ito totoo o hindi. Okay, sana po ganyan tayo, no? Yun ang hinahanap natin dito, offense. Wala. Ayon dito, 1 Thessalonians 1, Paul, sabi niya dito, and Silvanus and Timotheus, unto the church of Thessalonica, yan ang kukunin natin, mga church. In the God the Father, and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you, and peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Kukunin natin mga puntos-puntos dyan. Sabi niya dito, no? Paul is writing to the church of Thessalonica. Okay? Now, pag sinabi, who is the church? So, sinusulatin ni Apostle Paul ang church of Thessalonica. Ang Thessalonican church ang sinusulatan. Sino yon? Who is the church? Sino yung church? Ito po yung saved people in Thessalonica. Hindi yung, kasi sa Thessalonica may church dyan, ano? Pero sinusulatan niya dyan ay hindi lang yung tiga Thessalonica ng church, kundi buong lahat na ligtas na tao sa Thessalonica. Sa opening pa lang kanina na binasa natin, may kasama siyang dalawang tao, si Silvanus. Sino si Silvanus? Si Silas. At sa Timotheus, siya si Timothy, nakasama ni Apostle Paul. So ang dami nating references dyan, kagaya ng Acts 15 hanggang 18, 2 Corinthians 1:19, at marami pa, ang dami po niya, no? Pero may kasama niya, yung mga references na kasama niya sa palagi, si Paul, si Silas, at si Timothy, sila po yung mga preacher boy ni Apostle Paul. Sila po yung mga disciples ni Apostle Paul. At makikita rin natin sa si Peter, you also found them with Peter, kasama ni Silas at saka ni Timothy, si Peter, sa 1 Peter 5:12. So, Silas started with Paul kasi nag-enrage siya ni Apostle Paul, disciple siya ni Apostle Paul, and later ends up with Peter. Okay? So, yung katuruan ng dalawa, na isasali naman kay Peter ngayon. Kasi iba yung katuruan na alam ni Paul ang salvation. Kasi sa mga Hudyo siya. Iba ang salvation natin, mga Gentiles. So, Peter started to preach with the gospel after the death of the Lord Jesus Christ. Yan, nag-preach na siya. Peter preached the gospel. At iba ang gospel ng mga Hudyo with other disciples. Okay? Later, yung pinipreach ni Apostle Peter, itinuwid ni Paul. And begin to preach with the right thing. Kasi ang pinipreach ni Peter ay puro Messiah. Kaya yung word Messiah ay parang ngayon lang narinig ng mga gospel, ng mga Gentiles. Okay? Kaya nga itinaman ni Apostle Paul yung kanyang pinipreach, kasi nagpipreach siya sa the Gentiles. Sabi niya, hindi yan tama. So, ang maganda rito, si Paul, sa bandang huli, ipinadala ni Paul, si Silas, at saka si Timothy kay Peter. Okay? Ito yung mga converts ni Paul. At si Peter was so Jewish that he will go to the Gentiles, then he will join himself to the Jews. Kasi ang nangyayari kay Pedro, parang hypocrite. Pag pumunta sa Hudyo siya, kilos Hudyo.
pag pumunta sa mga Gentiles, kilos Gentile siya. Kaya sabi sa kanya ni Paul, hypocrite ka po, ay Peter. Okay? So parang, pag sinabing hypocrite, yung pagkunwari, pag kasama mga Gentiles, Gentile siya, kilos niya, pati pananamit niya. Pag kasama niya mga Hudyo, kilos Hudyo siya. So parang nangyari, para siya ang chameleon. Kung saan mapadikit na kahoy, gano'n ang kulay. Punyango. So ang maganda kay Paul, ano? Kasi siya ang inassign ng Panginoon sa Kristo, kasi tinanggihan na nga nila ng mga Hudyo si Christ. Nirebuke si Apostle Paul in the book of Galatians. Darating din tayo dyan later on. Mababasa natin kung paano siya nirebuke ni Apostle Paul dyan. Pero pinag-aaralan natin ng Thessalonians. Pero excited ako na matapos natin itong mga aklat na to kasi even ako gusto kong mas maraming matutuhan. Habang ako'y nag-aaral, matututo rin kayo. At kung kayo makikinig, bago tayo mamatay, at least nalaman natin, verse by verse. But it is interesting that one of Apostle Paul's convert, Silas, is with Peter. Ipinadala ni Paul ang isa sa kanyang mga disciple, isa sa kanyang mga preacher boy, kay Pedro. At sabi dito sa Acts 16:1 that Paul found him at Lystra. Anong ginawa ni Apostle Paul? And circumcised him for testimony's sake. Okay? Siya ay tinuli for testimony's sake. So, pag tinanong, si Paul nagtuli na isang tao? Yan ang problema. Kasi ayon sa law, sa Old Testament law, you need to be circumcised. Sa Old Testament, sa mga Hudyo. Pero ngayong New Testament, ito yung tinatawag na church age, sinabi mismo ni Paul ang sabi dito, no? You are no longer under the law, but under grace. So, bawal ang tuli. Pero bakit dito tinuli ni Apostle Paul yung half Gentile at half Greek na si Silas? Bakit niya ito ginawa? Kapag hindi mo pinag-aralan ko yan, marilito ka. Bakit gano'n? Di ba sabi mo, pag nung namatay si Christ, wala nang law. Bakit ngayon tinuli mo yan? Parang nagko-compromise si Paul. Pero sinabi ni Paul, kaya sa kanya sila, I become all things to all men that I might win some. So meron siyang layunin. So kinuha niya si Timothy, tinuli niya si Timothy. Bakit? So that the Jews, okay, lalabas siya ay parang Hudyo, a Jew to the Gentiles. A Gentile. Okay? Sabi niya, say Gentile siya, pero pag pupunta sa mga Hudyo, say Hudyo. He was best for both. Hindi naman siya gaya ni Pedro, no? Now, the reason Paul did that, so that when he went to the synagogue, alam natin kung sino yung mga tao sa synagogue, puro mga Hudyo. At magtuturo si Paul doon sa mga Hudyo, at siyempre, pag alam nilang tinulian si Timothy, okay, ano mangyari? Kasama si Timothy. He can go with Paul in the synagogue. Kasi nung panahon yon, ang synagogue, pag ikaw ay Gentiles, hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Okay. So, this man, under the grace or church age, hindi na kailangan siyang tuliin. Okay? But Timothy, tingnan nyo, galing kay Timothy, Timothy agreed. Pumayag si Timothy na siya'y tuliin ni Apostle Paul para siya'y makakapasok sa synagogue pag siya'y nag-preach si Paul, at pag wala si Paul, pwede siyang mag-preach sa synagogue, sa mga Hudyo. At ang purpose nga ni Paul, imawin niya yung mga Hudyo. So alam niyo na ngayon. Okay? Hindi nag-compromise si Paul. Okay? Kundi yung testimony niya na parang pag hindi pumasok doon, makakapasok talaga siya. Because nagpatuloy yung requirements ng law. So, when Paul preached in different place, so maganda, no? Because I believe in these two men that actually left them, talagang iniwanan sila ni Paul sa Thessalonians para sila magpatuloy sa preaching na ginagawa nito. Para ako, pag umaalis ako na ibang lugar, ay nandiyan sila Brother Diyos, nandiyan si Brother John Ray, at iba nating preacher, para sila mag-preach, sasagitan sila. Ganun din si Paul at saka si Silas at saka si Timothy. Pag aalis si Paul, iiwanan niyo yung dalawa. Sobrang laki ng tiwala ng dalawang yon. Later,
Habang nasa ibang lugar naman si Paul, halimbawa nasa Athens siya, tatawagin niya yung dalawa roon. Halika ngayon dalawa dito. Tulungan niyo ako mag-preach dito. Okay? Marami pong Bible study ngayon. Kayong dalawa mag-preach doon sa ibang Bible study ko. So, ano nakikita natin dito? Parang missions, no? Ganito talaga ang mission supposed to work. Ito, pag natuloy ako yung in charge dito this coming August or September, ako yung in charge sa Barangay San Diego. Okay? Mangangalap ako dyan ng 100 tao sa loob ng 2 months at ipapangaral sa kanyang ebanghelyo ng kaligtasan. So, ipag-pray niyo yan. So, kailangan ko ang tulong niyo dyan. At ang ituturo nga naman natin, yung mga basic doctrine. Siyempre, salvation, number 1. Pangalawa, after salvation, what? Okay? So, diyan naman tayo, bihasa na tayo dyan. Bihasa na rin yung mga preacher natin. At isang araw, pag natapos yun, ang iba dyan, pwede natin pwedeng ma-invite sa simbahan natin. Sandaan yan. Kung hindi man maabot, pwede yung mga ibang members natin na pwede natin may mga reward po dyan mangyayari. Maganda, yung mga sabihin dito. See? So, Paul was the first missionary. Siya yung unang missionary sa New Testament. Actually, ang Bible, kung hindi mo makikita ang salitang missionary, pero yung salitang pastor, evangelist, preachers, ay nasa Bible yan. Pag sinabing missionary, which means one sent, pinadala ka. Okay. As a missionary, Paul focused on the people getting saved. Yan, pag lumabas ka, wala kang isipin niya, kundi ang focus mo, maligtas yung mga tao ito. Pangalawa, sila'y maturuan at tumatag. At later on, sila naman ang susubo mo. Yun ang proseso niyan, no? Kaya maligtas, maturuan ka, kaya pagkatapos maturuan, sige, lakad na. O, ganyan ang nangyayari dito sa first missionary ni Paul. At ngayon, natitrain na si Timothy at saka si Silas, at yun ang ginagawa nila. Okay? After Acts 17, Timothy is more than errand boy. He stand preaching for Paul. Siya na ngayon tumatay bilang kay Paul. Kaya hindi mo pwedeng i-assign na mag-preach ang isang tao sa isang simbahan na isang gawain, hindi mo siya ngayon mag-preach. Kaya lang, napakahalaga ng Bible college natin. Training. So, there are many references na makikita na yun sa Bible na ginawa niya yan. Sa Acts 18:5, Acts 19:22, Romans 16:20, at iba pa mga verses, ang dami yan. So, Timothy is the only one in the Bible called a man of God sa New Testament. Siya lang yung tinawag sa New Testament si Timothy na a man of God. Sa 1 Timothy 6:11, sabi niya, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness." So yan, siya lang pala yung sinasabing dalawa yan. Okay. So dito pa, sa susunod na ano natin is, what makes you a man of God? Paano ba nagiging man of God? Okay? A man of God. Una, you must be a follower of Paul. You know, sabi, follow me as I follow Christ. If you want to be a man of God, you must be a follower of Paul. Susundin mo yung doctrine niya. Hindi mo na pwedeng sundan si Paul physically ngayon, pero susundin mo yung mga turo niya. So you must be a follower of Paul. Pangalawa, you need to preach the gospel. Okay? 1 Corinthians 15:1-4. That he died because of my sin, he was buried, he was risen again, according to the scripture. Yan sinasabi ng 1 Corinthians 15:1-4. Ituturo mo yan. Yung what Christ did on the cross of Calvary. So kailangan paniwalaan mo yung ginawa ni Cristo sa cross of Calvary. Yan yun, ipipreach mo yung gospel. Pangatlo, reach people with the truth to be a man of God. So hindi ba ipipreach yung gospel? Abutin mo yung mga tao. Okay? Reach people with the truth to be a man of God. Alam mo yung pinagpipray ko yun, sabi ko, Lord, I want to be a soul winner. Hindi lang yung pa isa-isa. Pero sabi ko, gusto ko minsan, hindi naman ako evangelist, pero gusto ko mag-preach. Hindi ko alam na ma-assign ako sa San Diego. At yung naka-assign sa akin sa San Diego is 100 people. Within 2 months, kailangan ma-reach out ko sila.
So, kailangan ko ng mga coordinators. Nagpaplano na ako ng mga coordinators. At kung gusto man ang samahan dyan, meron din po tayong mga tinatawag na compensation. Meron tayong SAP. Kung matuloy ito mga kapatid, okay? Maraming marireach ang Bethany. Hindi lang po si pastor ng Bethany, kundi kasama ko ang mga membro dyan na kayo makakawin sa Panginoon. Kasama tayo. Dumating man ang Panginoon, marami tayong na-win sa pananampalataya. Okay? So, reach people with the truth to be a man of God. Gusto niyo maging man of God? Then, follow Paul, preach the gospel, and there's people with the truth to be a man of God. So, 1 Timothy 1:1, Paul, tapos tayo kay Paul, no? Silvanos and Timotheos. Punta naman tayo dito, unto the church of Thessalonica. So, ano yung sabihin niyan? He begins by addressing, ina-address niya this epistle of the church of Thessalonica. So, Paul now is not writing to denominations here, but to the saved people in Thessalonica. Pag sinasabi mo rito, unto the church of the Thessalonians, ibig sabihin yan, hindi lang yung local church doon, kundi lahat ng nakakilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas sa Thessalonica. Yan ang sinusulatan ni Paul. Okay. So maraming mga tao ang naniniwala that the church is the building. Kahit mga Baptist, nagkakaroon. Saan ka punta sa church? Kasi akala natin, pero alam na natin yun na. Pero pagka sabi mo, saan ka punta sa church? Hindi po yung building. Okay, hindi po. The Bible says, they that are people who are born again. Pag sinabi mong church, ito yung mga tao na nampalataya kay Kristo, ito yung mga tao na born again. Okay? So the church is an organization, as an organization, and there is tinatawag na local church. So there's a local church, there's a church as a whole. Okay? So, all saved people are called body of Christ. Pag ikaw nakakilala kay Kristo, ang tawag sa iyo ay katawan ni Kristo, yung church na yan. That's spiritual organization. You become the body of Christ. Then all saved people make up the church. Ulitin natin, all saved people are called the body of Christ. Yung spiritual organization yan. And all saved people make up the church. So hindi pala yung building. Okay? But saved people in one place. Ito naman, no? So lahat ng lugar, lahat ng Thessalonican, sinusulatan niya, okay, tawag niya na spiritual organization, body of Christ. But save people in one place, like San Pablo, who came together and meet whole in the whole service and preach. We call it the local church. Okay? May local church ang Bethany, saan nakatayo na sa Santo Angel. May church building doon na kung saan every Sunday, every Wednesday, pupunta ang mga miyembro ng Bethany doon at magtitipon-tipon. Ang tawag dyan ay local church. Pero pag sinasabi mo, save people in San Pablo, ay di lahat ng Kristiyano sa San Pablo na nakakilala kay Kristo. Iba pa yun, body of Christ. Iba yung local church. Okay po? Okay, magkakamali sa lugar na yan. Malito sa lugar na yan, sa bagay na yan. Yan tayo. Natindot ko. Okay, next is, but save people in one place. Sabi natin yan, tawag yan eh, local church. It's a local organization and they too are church in time. So ngayon, yung church in time, nasa local organization or the local church. So the Lord Jesus Christ did not die for the building, but for the people. Amen. So, ayusin natin. So, he is writing to the church of Thessalonica, not the local church in a specific place, but to all saved in Thessalonica. Yan, sinasabi niyan. To the church of Thessalonica. Kaya dito sa 1 Timothy 1:1, sabi niya, Paul and Silvanos. Pag nabanggit po si Paul, alam mo na yan, no? Silvanos, alam mo na rin yan. Ito pala yung mga preacher boy ni Paul. Si Timotheos, mga disciples niya. Okay? Sinugo niya. Yung itinuro niya,
ni Paul, itinuturo naman nila sa iba. Then unto the church of Thessalonica, sinasabi niyan is lahat ng mga ligtas sa buong Thessalonica, hindi lang sa hindi sa local church, kundi sa lahat. Okay? Nakukuha niyo na. And then sabi niya dito, which is in God, ibig sabihin nito, the Father, and in the Lord Jesus Christ. Yan ang kukunin natin. Okay, para nakukuha ninyo. Which is in God, the Father, and in the Lord Jesus Christ. Now, ganito yan. Once ang isang tao, sa oras na isang tao ay tanggapin niya si Kristo bilang tagapagligtas, by faith, kasi hindi mo pwedeng tanggapin si Kristo nang walang faith. Saan pa nanggaling yung faith? Diba? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Anong narinig mo? Narinig mo na ikaw ay makasalanan. Narinig mo na pag ikaw ay namatay, pag ikaw ay hindi ka aabot sa karyaan ng langit, hindi mo makikita the kingdom of God. E paano, kung hindi mo makikita, hindi ka rin makapunta. Ikaw yung sinasabi niya, ang kasalanan, ikaw ay pupunta sa impyerno. Kabayan ng kasalanan sa kamatayan. Pero narinig mo, nasalit na ikaw mamatay, mayroong umapo sa iyong kasalanan, mayroong nagdusa para sa iyong kasalanan, at may namatay para sa iyong kasalanan. At nalaman mo rin ang kanyang dugo, ang naging pangbayad sa iyong kasalanan. At nang marinig mo to, nagkaroon ka ng pananampalataya. Yan sinasabi niya dito. Okay? At dahil sa may pananampalataya ka kay Kristo ngayon, nananampalataya ka, tinanggap mo siya ngayon. Bilang sarili mong tagapagligtas, yung sinang by faith. So, once a person accept the Lord Jesus Christ as Savior by faith, yung sinasabing by faith. So, the Lord Jesus Christ, kinamha, is in Him. Ayun. Ang Panginoon sa Kristo ay nasa iyo. Ano pa? And He is in Jesus. So, walang kawala. Ikaw na si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Yan ang sabihin dito. So, look at Ephesians 3:17. Sabi niya, that Christ may dwell in your hearts by faith. So, napakahalaga ng faith natin. Kaya sabi, without faith, it is impossible to please God. Okay? Kaya unang-una talaga, maintindihan niyo yung kaligtasan. Kaya itong aklat na ito, tinuturan doon unang-una salvation, tinuturo niya. Gusto niya masiguro ang salvation. Tapos ituturo, ends up with rapture. Gusto niya makasama kayo sa rapture. Dahil pag hindi kayo saved, hindi kayo makakasama sa rapture. Kaya napakahalaga, di ba? Napakahalaga pagtanggap mo kay Kristo bilang tagapagligtas. Aba, hindi mo lang siya basta tanggapin. Kailangan may pananampalataya ka. Ay, paano pananampalataya? Kaya nang marinig mo yung gospel. At pag naunawaan mo, magkakaroon ka ng faith in the Lord Jesus Christ. At pag nangyari yun, pag tinanggap mo siya ngayon, sabi dito sa Ephesians 3:17, si Kristo ay mananahan sa iyong puso. By faith ulit. Oh, di ba? Hindi pwede mawala yung faith. Kasi nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap ko siya, nanahan ang Panginoon sa Kristo sa iyong puso. Siyempre, hindi si Christ, yung Holy Spirit. Yung kanyang Spirit. Di ba sa pumakot sa heaven, sabi niya, I will send the Holy Spirit upon you. That you being rooted and grounded in love. Yun. Kasi, tingnan mo, pag hindi ka naging rooted and grounded in love, unang-una sa Diyos. Okay? Hindi ka ligtas. Kaya nga siya nandyan para turuan ka. Gabayan tayo, pagtibayan tayo, gamit ang kanyang salita. So, when you are saved, Christ is inside you. Amen po ba? Kung ikaw ligtas, si Kristo ay nasa iyo. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Hindi lang yun. You are also in Christ. Oh, Christ inside you, and you are also in Christ. Alam niyo ba yun? In your body. Not only that, He is in Jesus Christ. Yun mo? Para pagka ikaw talagang tuloy na ng palataya kay Kristo, walang kawala, hindi mo mawala yung kaligtasan mo. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya Romans 8:1 sabi niya, there is now therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Okay? Wala nang kapahamakan, wala nang kahatulan sa kanila na kay Kristo, who walk or who live not after the flesh, but after the Spirit. So, hindi na itong laman. Kasi yung Spirit, nanahan na sa iyo eh. Siya lang dapat masunod. Di ba, pag nag-repent ka, nagsisi ka sa kasalanan mo, hindi ka na susunod sa katawang ito. Di ba sabi ng Romans, sabi niya, yield yourself, surrender yourself.
sa Holy Spirit na buhay, hindi yung patay, yung laman yung katawan mo. Kasi kaya nga wala nang kahatulan. Sila na kay Kristo. To walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung Spirit, there is the Holy Spirit. That's what salvation is, mga kapatid. Yan ang kaligtasan. Kaya tingnan mo, kung ganyan, maaaring mahulog ka sa kasalanan. Pero kasalanan dahil sa kahinaan mo. Hindi yung totally sinadya mong gawin yung kasalanan. Kasi hindi ba, sa kahinaan mo, hindi na, ayoko magkakalat, please, ayoko, papasama ko sa Holy Spirit. God, the Holy Spirit, please control me. I'm surrendering my life to you. Help me not to commit sin. Ang iba sa atin, talagang sinasadya pa natin magawa ng kasalanan. Ikaw ba talaga iwanan ng palapaya? Kasi pag nandiyan ang Holy Spirit, pag nagagawa ka ng kasalanan, kapunay kang Kristiyano, uusigin ka ng Holy Spirit. O konsensyahin ka. Romans 12:5. So we being many are one body in Christ, and every one member one of another. Ephesians 2:13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Tignan mo yan. Philippians 1:1. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus. Sa Biblia, all saints are all that are saved. Okay? Hindi yung pag namatay na, tapos igagawad na santo. Maliwanag sa Bible dito, okay? Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Jesus Christ, in Christ Jesus. Kaya sa Bible, ang saints, mga saved. Amen. To have trusted the Lord Jesus as their Savior. Hindi yung babas-basa ng Papa, o si John Ray ngayon, kung patay nang namatay, kung magandang record niya, gawin natin santo. Ako, pagaling. Oo. Pati yung kanyang kapay, naruling at pusok, iwa ng pusok, mga pagaling. Mga lipuhit, balik-malipuhit yung mga kapatid. Yun ang twisted. Wala po sa Word of God yun. Amen. Si Kristo lang po ang nakakaligtasan. Nako. So kaya sa dulo po ng 1 Thessalonians 1:1, sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. According to Romans 5:1, sabi niya, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kasi, bakit sinabi ito? Kasi dati, kaaway tayo ng Diyos. God hates us because of our sin. God is holy, tayo ay sinner. At galit na galit siya sa ating kasalanan. Pero dahil nga nanampalataya tayo kay Kristo bilang tagapagligtas, being justified, yung faith natin sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Diba? So, ang Panginoong sa Kristo, unang-una, siya ang naging dahilan. Si Kristo, siya ang nagdusa, namatay para hinako niya yung kasalanan natin. Kaya napupuot ang Panginoong sa Kristo, napuot ang nagalit ang Panginoong sa Kristo sa Kanya nung ibuhos yung kasalanan natin sa Kanya. Kaya tinalikuran niya sa ng Ama at ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, Diyos ko, God the Father, Diyos ko, God the Holy Spirit, bakit ako pinabayaan? Kasi dala-dala na yung kasalanan natin, namumuhi sa kasalanan, susok sa kasalanan, kaya tinalikuran niya tayo. After 3 hours, sabi niya, yung sinabi ni Christ, it is finished. Yung kasalanan ginawa natin, gagawin pa, sabi niya, bear na. So dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, God, the justice of God the Father was satisfied. Kaya nang wala yung puot. Okay? Dahil sa dugo pati ng Panginoong Kristo na nabuhos ako sa Calvary, yun ang naging kabayaran ng ating kasalanan. So yung puot ng Diyos, wala. Yung wrath of God. Kaya yung tinatawag na doctrine of propitiation na binabanggit natin, yung galit na ay umupa. Kaya nagkaroon tayo ng peace with God. Dati, we are enemy of God. Yung enemy nagkaroon ng peace with God through our Lord Jesus Christ. So, he's talking about the finished work of Jesus Christ dito. Peace with God. So, we have already have peace through the Lord Jesus Christ. We have peace with God. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, peace with God. He is no longer angry to us, at us. He has given us eternal life when we got saved. Okay? Tayo po ay nawala na yung puot ng Diyos sa atin.
At dahil wala na yung fault sa atin, have given us eternal life when we got saved. So meron tayong buhay na walang hanggan nang tayo makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Now, bakit wini-wish ni Paul na tayo magkaroon ng peace? Okay? Ibang peace itong sinasabi niya, we have peace with God. Wala nang galit eh. Ando na yung peace. Okay? Sabi sa Colossians 1:20, and having made peace through the blood of His cross, by Him, to reconcile all things unto Himself, by Him, I say therefore, whether they will be things in earth or things in heaven. So hindi lang pala yung peace na yan, yung ma-reconcile sa between God and man, pati yung mga nandito sa mundo. Okay? Mga bagay dito sa mundo. So when we got saved, we have peace already. Nasa atin yung peace. But you see, sa ating araw-araw na pamumuhay natin, sometimes we don't have peace with other people. Nagkaaway tayo, kasamaan ng loob, o mga certain things sa buhay natin. At kumisan, we don't know what will happen tomorrow. Kaya nababagabag ka. Okay? May peace with God ka na, pero yung peace with other people, peace with certain things, may problema ka. So, kaya kumisan, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan, andun yung worry natin, or we request to pray about it. Pag-pray nyo naman, kasi mayroon akong dapat, may burden ako dito sa mga bagay nito. Pagka gano'n, talagang wala kang peace. Kaya sabi ng Apostle Paul, may wish ko na magkaroon kayo ng peace, hindi lang between God, with you and God, kundi sa araw-araw na pamumuhay nyo. Kasi sabi ng Bible, we have peace. Ano yun? Peace that passeth all understanding. Yung pala yun, sabi sa Philippians. Ibig sabihin, kahit anong malaki ng problema mo, pag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, na-apply mo yung kanyang salita, ikaw na mismo magugulat. Hindi ba? Dati nag-aalala ako nito. Dati nag-worry ako ng mga ito. Dati apektado ako ng mga problema ito. Pero ngayon, I have peace. Peace that passes all understanding. Which means, ako mismo, hindi ko ba paliwanag itong klase ng kapayapaan mayroon sa akin. Pero iba sa paligid mo, wala silang peace. So there's a peace that Christian can have in our daily walk about certain things. Okay? Pag peace, ibig sabihin, payapa ka. Wala kang kabagabagan sa buhay mo. Wala kang inaalala. Iba yun, no? But when it comes to salvation, peace had been made by the Lord Jesus Christ in our behalf for us. Walang kayo dapat ipagabagabag sa ating Ama, sa Diyos. Kasi ginawa na yan ng Panginoon sa Kristo. Peace had been made with God. So when you are saved, there is peace between you and God. Wala nang dapat alalahanin. Wala ka ng problema para lumapit sa Panginoon. Dati hindi ka makalapit dahil namumuhi ka sa atin. Kasabihin mismo ng Diyos sa'yo, hindi ka nakilala. Lumayo ka sa akin, mapaggawa ng katampalasanan. Pero ngayon, pwede ka nang lumapit sa Kanya because of the Lord Jesus Christ. Handa. Kaya napakahalaga yung ginawa ni Kristo sa krus at Calvary. Okay? Iba yung ating peace with God na yan. Iba yung sa mga Hudyo, who is the Messiah. Iba yung what He did. Kaya, because of what He did on the cross of Calvary, karoon tayo ng peace, kaya kailangan mo yung marinig, kailangan mo yung paniwalaan. Kaya napakahalaga ng salvation yung gospel na yan. Tingnan nyo, bakit? Sa John 3:36 sabi niya, he that believeth on the Son had everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. So, kung isang tao pala hindi ligtas, kung kayo nakikinig at wala pa kayong malinaw na relationship sa Panginoon sa Kristo, hindi kasi, God's wrath, yung puot ng Diyos ay mananahan sa iyo. Kaya sabi niya rito, but the wrath of God abideth in Him. So kung ikaw iligtas naman ngayon, pero kang kamag-anak, kaibigan, kakilala na alam mo, mahal mo, at ayaw mo silang mapunta sa impyerno, kapatid, ito yung panahon para mag-share ng gospel. Amen. Gusto mo maging man of God, kagaya ni Timothy? Then, be followers of Paul. Ano yung tinuturo ni Paul? Sundan mo. Then, ano pa? Kailangan i-share mo yung gospel. 1 Corinthians 15, 1-4. Then, share to others. Reach people. Abutin mo yung mga tao yung wala pang Kristo. Kasi,
Kung isang tao hindi ligtas, ang puot ng Diyos mananahan sa kanya. At kung hindi siya ligtas, ang tingin ng Diyos sa taong yan, God is looking at him and He wants us to judge him and wants to put him in hell. Tinitingnan ka ng Diyos pag hindi ka ligtas, gusto ka niya, gusto ka na niya hukuman eh. Gusto ka niya itapon sa impyerno eh. Yan tingin niya kasi yung puot niya nasa iyo eh. Ito maganda kapatid, no? But when the Lord Jesus Christ died on the cross, He had peace with that person. Okay? So, but the person, kapag peace na, wala nang puot. But that person doesn't have peace until he received the Lord Jesus Christ as his Savior. So, kailangan ibalik yung relationship. Tinanggal na yung puot eh. Pero hindi ka pa rin magkakaroon ng peace hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo, yung ginawa niya sa cross of Calvary, at tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. He is not reconciled until he believes and accepts that Jesus died or what He did on the cross of Calvary. Now, tayo sa atin naman ngayon, no? Knowing you have peace. Alam mo na, di ba? Tinanggap mo na si Kristo. Alam mo na ngayon na mayroon ka ng peace with God. Then, we need to live right and have peace with other people. Diba? Mamuhay na tayo ng tama. Mamuhay na tayo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Mamuhay tayo kung ano sinasabi ng kanyang salita. Wala tayong problema sa ibang tao. Magaya nito. Parang hindi ka magkakaproblema sa ibang tao. Parang inaway ka ng ibang tao. Kaya sabi ng Bible, love your enemies. Pray for them. Do good to them. Paano ka ngayon makakaaway mo yan? Silang nangaaway. Walang away pag mayroon lang nangaaway. Pag nakipag-away ka, yun ang away. Away, gulo. Pag sinampal mo, tinadyakan mo, yun ang away na yan. Kaya sinuturo ng Bible, we have peace with God. Then live. Okay? Live right. And have peace with other people. That is why Paul is talking, sabi niya, grace and peace from God the Father sa verse 1. Parang sinasabi niya, after you are saved, pagkatapos mong maligtas, diyan na pumapasok yung trials and tribulation. Mararanasan mo na yan. And knowing your peace, yan, you might have things going well. So sabihin mo, may peace na ako sa Panginoon. Alam mo, hindi niya ako pababayaan. Bahagi ito ng buhay ko. Di peace yun. Hindi yung, may problema ka, pinoproblema mo yung problema mo. Oh, walang peace yan. Diba yung sinasabi dito sa Bible? Kaya sinasabi yung peace from God. So, nasa atin na yung peace. Ngayon, i-apply mo yung, alam mo yung sabi mo, may peace na ako, saved na ako. At ito mga trials, itong mga sufferings na nararanasan mo ngayon, alam ko na ito'y bahagi ng buhay ko, bahagi ng aking paglago, o panglalo ko magtiwala sa Diyos. Wow! Yan ang maganda. Nagiging, ibig na guluhin mo yung buhay mo. Kasi tayo gumugulo ng buhay natin eh. Tayo gumugulo ng mga isipan natin sa mali nating desisyon. Look at this. With peace in your heart, everything turns out right. Pati mga decisions mo tumatama. Okay? Sa kaisipan mo tumatama. That's what we need in our daily peace. Hindi simpleng kung problema, hindi ka lang napansin, naiinis ka na. Meron ka lang hindi nagustuhan, talang apektado ka na. Ay hindi ganun, wala kang peace. Baka iba spelling, baka fish. Yung fish na yun eh, bilasa. Okay po? Okay, punta tayo sa verse 2. Verse 2, sabi, we give thanks to God always for you, all, making mention of you in our prayers. Now, punta tayo sa word na prayers. Yan. Sa 1 Timothy 2:1, kasi ganito yung sinasabi yung prayer din. I exhort you therefore that, first of all, sabi niya, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Okay, sabi ng iba, kung nag-pray ka, you're talking to God. Yes. Okay? Totoo po yun, na pag tayo nag-pray, tayo nakikipag-usap sa Diyos. But what are you doing when you're talking to God? Yun ang mahalaga. Okay? Kaya maganda ito kasi nire-reach mo ibang verses eh. Tama po ngayon, pag nakikipag-usap, prayers, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pero habang nakikipag-usap ka sa Diyos, ano yung ginagawa mo? Ayan. Ito yung sagot dyan, 1 Timothy 2:1. Diba sabi niya, I exhort you therefore, brethren. First of all, yan, word number 1 is supplication. Yan ang dapat mong ginagawa. Pangalawa, prayer. So, hindi pa lang para prayer, pero supplication, intercession, and giving of thanks.
Now, ang salitang supplication is praying to God. Okay? What you need for Him. Ano ba kailangan mo sa Kanya? Okay? May pangako naman ng Diyos dati, God shall supply all your needs. Yung supply mo. So, kaya, hihingin mo sa Kanya yung supply mo. Yun yung word of supplication, the word supply, di ba? Yung praying is asking God for things naman. Praying. Yung intercession is asking God on behalf of others. Pinag-pray mo yung ibang tao. So, ibig sabihin, kadalasan kasi pag nag-pray tayo, puro pang sarili lang. Yung pala, kailangan pang nag-pray ka, andun yung supplication, andun yung prayer, andun yung nag-intercede. Kita mo may problema isang tao, nakita mo, pinag-pray mo yung tao na hindi niya alam. Lord, balungkot si Brother Diyos kasi ganito eh. So, nice ko po, kung ano man ang problema niya ngayon, please Lord, bigyan mo ng katugunan niya kanyang mga kinaing sa iyo. Nakikita ko naman sa kanya, hindi mo na kailangan, pero ang problema pag-pray kita. Parang pangit pa rin sabihin ng pag-pray kita, parang ikaw pang bida, no? So, giving thanks is thanking God kung ano ba yung dapat mong pasalamatan sa Diyos. So, did you do that in your prayers? Pag nag-pray ka ba, andun yung supplication. Pag nag-pray ka ba, andun yung praying. Pag nag-pray ka ba, andun yung intercession. Pag nag-pray ka ba, andun yung giving of thanks. Ayun. Hindi na pala pakikipag-usap sa Diyos ang prayer. Kailangan gagawin ka habang nakikipag-usap sa Diyos. Diba? Ipapaliwanag natin. You usually pray for your needs. But how often do you pray for others? Kaya kami nagagawa ko yung palagi na pag may nakita akong tao na nangailangan, lalo yung mga pandemic na, yung mga frontliners, okay? Pag-pray natin yung mga nasa hospital, yung mga doctors, yung mga pasyente ng COVID, pinipray yung mga problema sa finances, yung mga relationship. So prayer is very important to us mga kapatid, especially for new converts. Kasi pag bago ka mga nagpalatay, kailangan mo establish mo yung pakikipag-usap sa Diyos. Kaya sabi ng 1 Timothy 5:17, sabi niya, Paul commanded us to pray. Sabi niya, pray without ceasing. Sa Tagalog mananangit kang walang patid. Ibig sabihin, kahit ka nag-drive, hindi. Ibig sabihin, hanggat may pagkakataon ka, okay, talk to God. Gamit mo yung apat na yun. Yung apat na yun, mga kapatid, kung natatandaan yun, dapat ba memorize natin yun, supplication, praying to God, what you need from Him. Diba sabi niya, kaya ka walang tinatanggap, you receive not because you ask not. At kapag nagpipray kayo in the Spirit, hindi ka mag-pray ng, sabi niya, you receive not because you ask, mga bagay na makapagpapayabang sa ilalo, ang sarili mo. So dapat mga supplication, praying, intercession, saka giving of thanks. Kasama po yan. Paul is asking for prayers. Pray for us. So, ibig sabihin dito na napakahalaga ng prayer. Even si Paul, ating yung apostle to the Gentiles, he is asking for prayers. And then pray for others. In verse 2, sabi niya, it doesn't end in it. Yung kung babasahin ng verse 2, walang period. Tingnan sa Bible niyo, walang period. Wala sang period because verse 3 is the continuation. So sana po ganun tayo mag-pray, hindi lang puro pang sarili natin. Try to pray for the needs of others. Pag may sakit sa mga relationship nila, para maayos ang mga relationship nila, kung may needs sila, mag-pray natin. Kaya sa amin po, Paul is asking also for prayer. Even kayo mahiya na pag-pray nyo naman ito kasi may kapatid, pwede bang ipag-pray mo ito? Please. Kasi kailangan ko to, nabibigatan ako dito, at kailangan ko nakapag. Even nung may problema si Daniel, he called his friends. May pag-pray siya. Eh, yung iba naman, pag mayroon kayong mga problema, ayaw sabihin sa iba kasi nahihiya kayo. Bakit may problema ngayon? Baka sabihin ako yung nagkasakasalanan. Eh, hindi. Kayo mahiya na humingi sa panalangin. So sa verse 3 tayo, kasi walang period yung verse 2, yung verse 3 is continuation of verse 2. Sabi niya, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus, sight of God and our Father. Ayan, kukunin natin dito,
Three things that we should remember. Kasi nakalagay dito remembering without ceasing. Ibig sabihin, huwag kang titigil na huwag mong kakalimutan ito. Ano yung hindi mo dapat ano yung dapat mong kakalimutan na hindi mo dapat, sabi niya rin, without ceasing. Patuloy mong alalahanin. Sabi niya, your work of faith and labor of love and patience, hope. Ano yun? Una, the work of faith. Baka nawala ng loob. Patience in hope. Naglobat? Lobat na. Ayos yan, hindi nakasaksak. Not the verb. Hindi pwede tanggalin. Tanggalin mo lang ano. Dito ba ito? Dito pa. Next. Wala po. Okay niyo pa. Yan, okay na. Okay Dito na. na po siya nag-ano. Okay. So, interruption po, may commercial. So, three things that we should remember. Sabi niya dito, remembering without ceasing. Ano yun? The work of faith, labor of love, and patience in hope. Pag sinabing work of faith, ito yung dapat mong tandaan. When you got saved, you are not saved by works. Okay? But God wants you to do good works. Mali yung aking pagkakatype dito, small g. Gawin mong big G. But God wants you to do good works. Ayun. Hindi ibig sabihin ito, ikaw ay hindi na saved sa pamamagitan ng gawa. Ang ibig sabihin niya rito, pagkatapos mong makakilala kay Kristo, sabi niya, gumawa ka ng maganda. Amen. Yan ang huwag mong kakalimutan, yung work of faith. Ibig sabihin, may faith ka na, ligtas ka na, hindi ka na saved sa gawa, kundi sa by faith. Sabi niya, start doing good. Huwag mong kakalimutan niya na walang tigil mong yan ang sabihin niya. Ano yung work dito na sinasabi? The work mentioned here has nothing to do with salvation. Saved ka na nga eh. But when you are saved, ano yung gagawin mo? Pag saved ka na. Now logically, you should work because you are saved. Di ba? Di ba sabi pa nga ng Bible? Work out your own salvation with fear and trembling. Okay? Look at Ephesians 2:8 and 9. Tayo, palalim na tayo yan. Simula pa lang kasi ito mga kapatid. Sabi niya, Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Ano yan? Not of works, it is what? The gift of God. Lest any man should ibang sa ating aming kaligtasan. Gift ito eh. Lest any man should boast. Look at verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto what? Good works. Ibig sabihin, workmanship na tayo, likha niya tayo. Para saan? Para sa kanya paggawa ng mabuti. Unto good works, which God had before ordained that we should walk in. Pero sinasabi niya, but after you are saved, hinig po kayo. God wants you to work for Him. Kasi dati, gumagawa ka sa kaaway. Gumagawa ka sa diablo, ginagamit ka ng diablo. Okay? Ngayon, ligtas ka na. Sabi niya dito, kaya sa Paul say, in Christ Jesus, para saan? Unto good works. Noong pa pala yan, pignano ng Diyos, sabi niya, we have before ordained that we should walk in them. So God wants you to work for Him. Because you are trusting in Him, you're trusting His finished work, kakiwalaan mo yon. But after you trust Him, save ka na. You want to trust Him because of His grace. Ngayon, ano ibig sabihin ng grace? Grace, which means God doesn't give you what you deserve. Ano ba deserve mo? Kamatayan. Diba sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kasamahan ka niya, di ka niya papabayaan. Kasi, ando na ligtas ka na nga eh. Kaya nga, without grace, lahat tayo pupunta ng impyerno. But because of grace, He died for us and He gave us the gospel. Diba? Yung gospel, yung ginawa ni Christ. Diba yung gospel, yung grace, nakapaloob na yung plano ng Diyos sa tao. Yung grace na yan. Okay?
At yung resulta ng grace is the gospel. Kaya binigay niya sa atin yung gospel. Now, pag tayo nanampalataya, gusto niya yung gospel na yan, tayo yung manampalataya, at pagkatapos ng manampalataya kay Kristo at baligtas, gusto niya, naligtas tayo. Yun yun. Ngayon, tanong ulit, now that we are saved. Ito na yun. We, hindi na He wants to work for us. Ang dapat ngayon is, ngayon nakita mo nga yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, nakita mo na yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, then dapat ganito, we want to work for Him. Hindi ka napipilitan, hindi dahil kailangan, ikaw na mismo, I want to work for Him. Kasi yung mga tao ng Old Testament, they did the work to get saved. Kasi by works noong una. So they were trusting in their work, hoping to be saved. Nako, mas maganda para tayo ngayon, no? Wala tayong ginawa. Tinanggap lang natin yung kanyang ginawa. So if we good enough, the Lord will accept me. So wala silang joy, wala silang peace. Kasi hindi mo alam kung yung ginagawa mo ay katanggap-tanggap sa kalooban ng Diyos. Kaya nung dumating ngayon ng New Testament, di ba, Old Testament, ang lahat ng iyong gawa ay maraming basahan sa paningin ng Diyos kasi hindi sila pwede. Ngayon, nang ikaw ngayon ay nasa New Testament na, kaya ikaw ay Hudyo, for example, nasa New Testament ka, na nasabi mo ngayon na, oh, hindi pala pwede na-realize ko na itong New Testament ay iba pala. So, anong na-realize mo? I am not saved for what I do. Ngayon, halimbawa, ikaw yung Gentiles, na akala mo sa gawa din. Sabi niya, hindi pala ako masisave sa pamamagitan ng aking ginawa. But what Christ did on the cross for me. Okay? Wala kang ginawa. Pagkakatiwalaan mo lang, dati-dati ng Old Testament, gagawa ka para maligtas ka. Pero ngayong New Testament, na save ka, hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ng Panginoong Kristo para sa iyo. Amen. Amen po ba? Iyon. Kaya ang doctrine nitong Thessalonians ay palagi yung salvation ends with rapture. So, makiliwanag na, sabi niya dito, now you know that Christ did that for you. Nakita mo, ay, ganito pa ang ginawa ng Panginoon Kristo para sa akin. And He did that for you and me. Hindi lang ikaw. Sa atin lahat, ng mga mananampalataya. Then, ang tanong ulit, kung ginawa ng Diyos, ng Panginoon Kristo yan sa atin, lahat ng sacrifice niya para sa atin, then why can't we serve Him? Bakit hindi natin sa kayang paglingkuran? So yan ang huwag natin kakalimutan palagi. Okay? Yung ginawa niya para sa iyo, okay? Iniligtas tayo, nagdusa siya para sa atin, at kung tayo man ay nasa gitna ng pagsubok, hindi niya tayo pinabayaan. Then ang tanong then why can't we serve Him? So gawin natin ang lahat ng bagay, remembering what He did for you. Huwag natin kakalimutan yung ginawa niya para sa atin. Amen po? Amen. So He did so much for you and me. Grabe yung ginawa niya. Kung hindi sa ginawa ni Cristo sa cross of Calvary, kapatid, impyerno tayo. Wala. Kahit pa sabi ko, ang pinakamabait na tao sa mundong ito, yung gawa mo ay wala yan, maraming basahan sa paningin ng Diyos. Isaiah 64 verse 6. So, sobra yung ginawa niya para sa inyo at para sa akin. And grace make one of that. Not because, but because we want to. Okay? Parang ganito, no? Kailangan gawin ko to dahil kailangan eh. Hindi. Gagawin ko ito because gusto ko itong gawin. Ganun sa pagbibigay noon, nung unang Old Testament time, kailangan magbigay ka ng 10%. Pero ngayong New Testament time, at time of grace, hindi ka magbibigay. Hindi ka nagbibigay dahil kailangan. Ang sabi niya, God loveth a cheerful giver. So, walang 10%. Sobra pa sa 10%. Dahil masahin mo binigay ng Old Testament, kailangan ka magbigay ka. Kung hindi, andun yung parusa ng Diyos para sa iyo. Kaya, ang laki ng pinagkaiba atong Old at sa New Testament time. Sa kaligtasan pa lang, pinakita na wala tayong ginawa. Ginawa niya. Kailan pa naman, dahil hindi ka naglingkod dahil napilitan ka, dahil kailangan gawin, naglingkod ka dahil masaya kang gumawa.
O parang sila Brother Diyos ngayon, nandito. Nung nagkaroon ng pagkakataong makalabas, ginawa lahat ang paraan, mga kable. Nandiyan si Brother, magkakasama yan. Si Brother Pretty Boy. Si Brother, Abner. Okay. Lahat ng nandyan si Preli na pihit ang pihit. Okay, lahat. Lahat ng mga magagawa. Okay? You want to do it because I want to. Hindi yung malaki pong pagkakaiba nun. Madaling mapagod pag nagpipilitan ka. Madaling mapagod dahil kailangan gawin mo to. Pipilitin mong gawin dahil kailangan eh. Pero pag ginawa mo dahil gusto mo, you know, you can enjoy it. Yan ang gusto po ng Diyos, mga kapatid. That's what God wants for us. Kaya yung labor of love na yun eh. He writes joy, He wants us to enjoy serving Him. Sinulatan niya tayo, grace. Libre, binigay natin, na tinanggap natin kaligtasan. Gusto niya, masaya tayo maglingkod sa Kanya. Amen. So, saving us even when we don't deserve it. Kasi hindi naman tayo deserve eh. Hindi naman tayo Hudyo. Okay? Tayo makasalanan, papunta na yung impyerno. Ngayon, iniligtas niya tayo ng libre. Siya is of God, that you present your body a living sacrifice. Ano kasunod? Holy. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yan ang ibig sabihin nun. Gusto ko maglingkod sa Panginoon dahil gusto ko. Okay? Masaya mong gagawin ito sa buhay mo. So, ano ibig sabihin niyan? God doesn't force you to do anything under grace. Basta gusto ng Panginoon, gawin mo ng luwag sa kalooban mo. Magbigay ka ng masaya. Maglingkod ka ng masaya. And that's grace. Hindi ka pwede ng Panginoon. Kasi lingkod ka sa Kanya, glory pa yung Panginoon at mayroong palaging blessing yan. So, under the law, you have to do this, you have to do that. Kaya kung hindi mo gagawin, pupunta ka ng impyerno, ganun yan, mapapahamak ka, mapapadalang kita ng devourer, yan. So if you don't want, then, meron kang consequences. Ngayon, okay, dahil sa grace ng Panginoon, kung dumadating sa'yo, dumadating ang blessing mo, okay, parang i-maintain nyo, pero pag lumago ka, magupo naman po, galing, ito yung blessing ko. Lumago ka uli, another level of blessing. Another level of faith. Lumalago ka ng lumalago, o lumalakas ka ng lumalakas. Naging closer ka sa Panginoon, di ba? Nagkaroon ng intimate relationship ka sa Panginoon. Pambihira. Okay? Hindi ka pwede sa ng Panginoon. So, under grace, I will do this because I love to do it. Because I want to do it. Ito yung ating reasonable. Dito sa Romans 12:1 and 2, sinasabi ni Paul dito yung Holy Spirit is speaking. Holy Spirit, by grace, through faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Pero ulit, sabi niya, pagkatapos mo namang maligtas, we have to work for Him. Amen. Okay? Hindi para sa mundo. Ang dami kasi ngayon, lalo ng mga Christian, tapos maglingkod, pag-aaral, naglilingkod sa labas. Sa mga nagbabible college, pagkatapos mag-drive sa atin, sabi, after na ma-save tayo, sa pamamagitan ng kanyang lahat ng sufferings, pati buhay niya, sabi nga, now you are saved by grace. I want you to work for me. When you work for me, because you want it, you will enjoy working for me, and that is your reasonable service. Yun. Pangalawa, yung labor of love. Di ba, unang ginawa sa Diyos eh. Kaya mo sa love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. So, ginawa mo na yun. Your reasonable service, kung sabi niya, love others. Your love, labor of others. Which means we should love others. So, the Lord Jesus Christ have the fruit of the Spirit, and it's one of them. The Spirit is love. Hindi lang love po sa Lord, kundi love for others. Kada lang practice love, you get wonder if you are saved or not. Kaya yung palang kang galit sa isang tao, naiinis sa isang tao, namumuhay ka sa isang tao, nasaan na ng love? Wala din yung, ibig sabihin, kung
hindi ka puspos ng Holy Spirit, hindi ka nagpapasakop sa banal na Espiritu. Sayang na matutuloy natin mamaya rito. Okay? I hope na may enjoy nyo ang lesson na to. Kaya maganda nito, pwede kang magputulong kahit kailan eh. Okay? So, nakuha natin ang chapter 1, 3. So, yung mga labor na yan, para lang Bureau of Labor. No? So, nakita natin, kung kang masaya kang maglilingkod, that's your reasonable service. And then, pag ginawa mo sa Lord yun, sabi niya, number 2 is, don't forget to serve others. Don't forget to love others. Why? Kasi fruit of the Spirit yun. Kasi pag naglilingkod sa akin, understood that you are in fellowship with God, at ang banal na Espiritu ng Mungu. So, si Brother Jay, nagpipilit yan at check na sagutin ng Lord yung aming transaction nila John Ray. Pray natin. Maaaring makasunod niyan. Sila pray na rin. Hindi natin alam. Si Escal saka si... Si Junico at si Secret. Si Joel saka si Sugar. Next week, tutuloy natin. Basahin niyo na po yung verse 4 hanggang pataas para alam na natin. Amen? Amen. So, announcement. This coming Wednesday, and I hope na excited kayo makinig ng salita ng Pang this coming Wednesday. Maganda na po yung mga gadget namin ngayon dito. Andito na yung pulpit ko. Meron na kaming lighting. Para medyo maliwanag na. Pag-pray nyo lang palagi yung signal na maging maayos ang signal. Kailangan natin mas high-tech na cellphone pa rito. Yung kahit walang signal, tumutunog. Signal. Okay po, kasi tayo manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa biyaya mo. Nakita namin na kung hindi sa biyaya mo, talagang wala po kaming kaligtasan. Salamat, Ama, sa buhay namin. Pagkakataon, mabago ng gusto yung buhay na lumago kami sa pananampalataya na anumang oras na dumating na mga pandemya, basta-basta mag-aalala. Lalo na ngayon, dapat excited pa kami dahil gusto ko na namin bumalik. Okay? Siyempre, hindi namin inaapura kayo, pero alam namin, according to the prophecy, na talagang malapit na ang pagdating mo. At alam namin na pagdadating ka, doon na yung matindi ng patindi. Dahil hindi papayag ang kaaway na basta na lang aalis ang iyong mga anak. Alam mo, inihanda mo kami ngayon, at tulungan mo kami maging matatag at lalong in love sa iyo, lalong maging establish yung intimate relationship namin sa iyo. Gawin namin ng ito yung pusa. Masaya ang magiging resulta nito at ang epekto nito yung aming pagmamahal sa mga tao. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming dalangin. Amen. Okay. So, continue to pray. Malamig-lamig ng panahon ngayon. Umuulan, mag-ingat. Magdala palagi ng payong. Huwag magkakalimot. Sombrero. Magdala ng mga jackets para iwasan po natin yung mga... So, hanggang sa muli po nating pagkikita, please continue to pray for your pastor. Yung pag-aaral na kanyang salita, na salita ng Panginoon. Kasi, kumisan may pakagigising ko lang, naantong na ulit ako. Pero kanina, ginising ako